Alas 9 na po, so magsimula na po tayo. Maaari sila po ay nasa daan patungo sa atin. Hindi na natin hinihintay po, baka tayo simula. So, dito po sa ating pag-aaral po sa ating Bible study, ito'y patungkol po sa ikalawang gawain ng Iglesia, yung tinatawag na edification. Ano po? Noong nakarang linggo, ito'y ating binigyan ng kahulugan. Ito sinasabing edification. At ito tumutuloy po sa pagpapatibay o paglago ng mga pananampalataya ng mga Kristiyano. Yun ang ibig sabihin ng to edify. Ibig sabihin ng edify, galing po sa salitang edifice o edifice na isang gusali. So ito yung pagtatayo ng isang gusali, ibig sabihin. O paglago ng gusali. So ito po ang ating mga tinunghayan na nakarang linggo. Yan. Hinakailangan tayo na mago sa biyaya at kaalaman sa katotohanan. Yun po isang bagay na ating pinag-aralan. At sa pagiging katulad po ng ating Panginoon, Christ-likeness. Hindi po tayo gumagaya sa ibang tao. Tayo gumagaya sa ating Panginoon. Kung paano po ang ating Panginoon na naging tao, kung paano ang kanyang paglilingkod na ginawa sa kanyang Ama, ganoon din tayo kanya. Yun ang ating magiging, kumbaga, yung mga tao siya, mahilig sila sa idol na inahangaan. Hindi ang tao ang ating inahangaan at sinusundan. Yan ang ating Panginoong Jesucristo, kung paano siya naging tao, ganoon din po tayo. Iyaano ko lang po ating timer. So, kailangan tayo lumago sa pagkatulad po ng ating Panginoon na pag-aralan po natin. Kailangan tayo lumago sa pagmamahal. Itong pagmamahal, ito po ay generic. Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa ating mga kapatiran, pagmamahal sa mga tao, at sa ating kaalaman. Ito, binigyan po natin ng din. Meron pong pagkakaiba ang kaalaman dito sa tinatawag na discernment. Ang pinagagalingan po ng ating discernment ay ang ating kaalaman. So, kailangan tayo lumago sa ating kaalaman, sa ating pananampalataya. At sa gayon, lumago rin po tayo kung paano natin nanawain, isagawa sa ating buhay. Yan ang salita po ng Diyos. Pinag-aralan po natin ito. Ang Kristiyano, ganito ang kanyang pamumuhay. Sabi nga po dito sa verse 11, that you also aspire to lead a quiet life. Ganyan. Ang isang Kristiyano, tahimik lang ang buhay niya. Ginagawa niya ang kanyang buhay sa araw-araw. Yun ang isang Kristiyano. To mind your own business, hindi tayo nakikialam sa buhay ng may buhay, and to work with your own hands. Tayo magtrabaho. Ganyan. Yan ang kailangan din tayong lamago sa ganyang paraan. Kung Kristiyano tayo, kailangan tayo magtrabaho. Sabi nga po ni Apostle Paul, ang ayaw magtrabaho, magdi kumain. Obligasyon natin magtrabaho. Hindi tayo magiging pabigat sa kaninawang tao. Meron tayong responsibilidad sa ating sariling pamumuhay. Yan po ang ating, dito tayo natapos yata ng nakarang linggo. Ngayon, dito po ang ating tutuloy sa umaga po nito. Kailangan tayo lumago bilang Kristiyano. At dahil kabilang tayo sa isang spiritual na tahanan, yan ang iglesia, tayo po'y nag-aahin na mga ahin. So dito natin nakikita ang buhay ng isang Kristiyano ay may kaakibat na sakripisyo. Hindi po convenience lang maging Kristiyano. Sa kabaligtaran, ito po ay pulong-pulo ng pagsakripisyo. Dito po sa Matthew chapter 10. Ang sinasabi rito ng ating Panginoon, kailangan nating pasanin ang ating krus. Kanya. Dito po, mababasahin po natin. Kailangan nating pasanin ang ating krus, sinasabi ng Panginoon. Matthew chapter 10.
Tingnan lang po natin. Ito, dito po sa verse 38. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. So, ang buhay ng Kristiyano, ito yung buhay ng pag-aangin sa Panginoon, sa Diyos. Dito po sa talata na, you also, as living stones, tayo mga batong buhay, are being built up a spiritual house. So, dito po tayo sa isang tahanan na spiritual. A holy priesthood. Noon po sa Old Testament, mayroon mga yung po lahi ni Levi sa 12 kan ni Jacob. Sila po yung naging mga saserdote. Dalawang klase yun. Yung galing po sa lahi ni Levi, na anak ni Aaron, sila yung mga naging saserdote. Yung mga nanggaling sa ibang mga anak ni Aaron, sila yung mga Levita. Sila yung tumutulong sa mga saserdote sa kailang paglilingkod sa templo. So may special na saserdote o pare sa panahon. Pero ngayon, tayo lahat wala nang special priesthood. Tayo lahat ay mga saserdote. Ang trabaho ng saserdote, siya ay nag-aahing para sa bayan. So siya papasok doon sa banal na lugar ng templo at siya nag-aahing doon, nang-ahing. Yun ang trabaho ng saserdote. Ngayon, tayo po ay banal na saserdote. Sinabi nga po natin, salitang banal, hindi ibig sabihin na tayo hindi nagkakamali, hindi tayo nagkakasa, hindi ganun kahulugan no. Ang banal, ibig sinasabi, tayo namumuhay na hiwalay sa kasalanan. Hindi tayo namumuhay sa kasalanan. Magkaiba yung namumuhay sa kasalanan at yung nagkakamali, magkaiba yun. Pagka nagkamali ka, aalis yung pagkakamali, babalik ka sa dati. Pero namumuhay sa pagkakasala, tuloy-tuloy lang yan. To offer up spiritual sacrifices. Ito po sinasabi natin. Tayo nag-aahin ng mga spiritual na aahin sa Diyos. Tulad po ng ginagawa natin ngayon, ito po isang ahin sa Diyos. Yung ating pag-aawitan, yung ating panalangin, yung pangangaral, yung mamaya sa abuluyan po natin, yan ay sacrifice. Hindi lang po yung abuluyan. Sa abuluyan, ang sacrifice, meron kang nawawalan. Tulad na yun, tayo lang dito sa lugar na ito, sumasamba, nawawala lang tayo ng pagkakataon na gawin ng ibang bagay. Sinakripisyo natin yun para tayo makapagsamba sa Diyos. So, kailangan tayo na mag-go. At isipin natin, ang pagiging Kristiyano ay pamumuhay na tayo po yung nag-aahin na mga ahin sa Diyos. Dito sa Romans chapter 12, ganoon din po, ito po ay pagpapakilala ng Biblia sa lahat simulat. At sinabi ni Apostle Paul, siya rin na sinasabi niya, o sinabi ni Apostle Peter, siya rin na sinasabi ni Apostle Paul. Sa ipula sa Romans chapter 12. Kaya mga kapatid, sinasama ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iaalay ang inyong mga katawan ng isang handog na buhay, living sacrifice. Ito po ay isang pag-iniisip natin yung salitang sacrifice sa Old Testament, ang mga hayop na pinapatay nila. Walang iniyahain na buhay. Pagka isang hayop ay iniyahain, papatayin nila yun. Pero tayo mga buhay na ahin, ganyan. In other words, kung ang isang hayop na iniyahain ay pinapatay, kung tayo pa yung mga ahing buhay, meron tayong pinapatay sa ating sarili. Yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, pinapatay natin yun, inaalis natin. Tingnan po yun sa Colossians. Yan po hindi po nagkakaroon. Colossians chapter 3. Kasi sinabi rin patayin nga ninyo, verse 5. Colossians chapter 3, verse 5. Ganyan. Patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo. Pagkikapit, karamihan, masamang pita, masamang pagnanasa, at kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosa. So may mga bagay na tayo pinapatay. Inaalis natin sapagkat tayo mga ayamboy sa Diyos. O yun ang isipin natin. Sa pag sinabing living sacrifice, ay ano yun parang magkasalungan. Pagka ikaw ay iniyain kayo papatay, paano ka naging living sacrifice? Meron kang pinapatay para alang-alang sa Diyos. Tuloy po natin. Banal,
So nandun pa rin yung banal to, di ba? Banal. Kung tayo nang bumuhay, nahiwalay sa kasalanan, nakasiyasya sa Diyos, na siya niyong makatwilang paglilingkod. Sa ibang saling, makatwilang pagsamba, hindi sumasakayin doon. Hindi lahat ng paglilingkod ay pagsamba. Yung ginagawa natin ngayon, paglilingkod na pagsamba. Pero may mga bagay na naglilingkod tayo sa Diyos, na hindi naman tayo sumasamba. Pag tayo sumasamba, tayo nagbibigay puri sa Diyos. Hindi naman lahat ng paglilingkod ay nagpupuri tayo sa Diyos. Hindi naman. Pero yun ay katampatang paglilingkod sa Diyos. So tayo po, isipin natin yun. Tayo ay kailangan na bago tayo, isipin natin, we are willing to sacrifice para sa ating Panginoon. Yun ang sinasabi sa atin. And adding Christian graces and becoming partakers of the divine nature. Ibig sabihin, no? Tayo bumabalik sa Old Testament. Nang tayo nalangin ng Diyos, tayo nilalang ayon sa kanyang larawan. That's divine nature, di ba? Tayo nagiging partakers sa kalikasan ng Diyos. Tayo nilalang na kawangis ng Diyos. Eh, yun ay nasira ng kasalanan. Ito'y binabalik sa atin sa pamagitan ng ating Panginoon. Dito po sa Ephesians chapter 2, babasahin natin, tayo na po ay nilalang kay Kristo Jesus. In other words, yung sinira ni Satanas dahil nagkasala tayo, ay binabalik ng ating Panginoon. Basahin natin sa Ephesians chapter 2, verse 10. Sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa, na nilalang kay Kristo para sa mabuting gawa, na inihanda ng Diyos na una upang siya nating lakaran ganyan. So tayo po iuling nilalang sa ating Panginoon. Kaya kung makikita niyo ang Biblia, siya nagkakaisa, kaya tayo nabuhay na maguli kay Kristo Jesus. Muli tayong nilalang ganyan. Inaalis yung ating datihang pagkatao ng makasalanan. Dito rin po sa Colossians chapter 3. Colossians chapter 3. Verse 10. Sino natin? Divine nature. At kayo nagbihis na ng bagong pagkatao. Yung ating lumang pagkatao, yung tamang kasalanan. Ngayon tayo nagbihis ng isang bagong pagkatao. Na ayon sa ano? Na binabago sa kaalaman. Tayo binabago ng kaalaman sa ating pananampalataya. Kaya kinakailangan tayo lumago sa kaalaman. Kanya. Sa larawan, ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. Sino bang lumalang sa atin? Ang Diyos. So tayo muling ibinabalik doon sa kalagayan na yun. Tayo maging kawangis ng Diyos katulad nung tayo nilalang ang tao sa Genesis chapter 1. Tuloy po basahin natin. The 2 Peter chapter 1, by which have been given to us exceedingly great and precious promises. Binigyan tayo ng napakadakila at napakahalagang mga pangako. That through this, you may be partakers of the divine nature. Tayo po ay magiging katulad ng Diyos sa kanyang kalikasan. Having escaped the corruption that is in you, that is in the world through lust. Tayo po ay nakatakas doon sa pagkasira ayon sa masamang pita nung tayo naging Kristiyano. Nakatakas na tayo doon. Tayo niligtas tayo ng Panginoon. Ngayon, anong dadagdag natin? Dahil tayo po ay naging katulad ng Diyos. Inalis tayo ng Diyos mula sa kalagayan na tayo makasalanan at tayo ngayon ay dinadala ng Diyos para maging kawangis natin siya. So ano gagawin natin? Sabi rito, but also for this very reason. Ano yun? Para tayo maging partakers of the divine nature at tatanggap natin yung mga dakila at mahalagang mga pangako. Ano gagawin natin? But also for this very reason, giving all diligence. Pasinin po niyo yung salitang yun. Meron siyang description kung paano ating pagtsatsaga. Hindi sinabing giving some diligence, giving all diligence. Pag ganito ang pagsasalita, sinasabi sa atin, mahalaga at seryoso ang mga bagay na ito. Kaya binibigyan natin ng ating buong pagtsatsaga kanya. Anong gagawin natin? Add to your faith virtue. Nung tayo po naging Kristiyano,
Meron na tayong pasimulang pananampalataya. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Meron na tayong pananampalataya. Pero kailangan natin dagdagan yung panimulang pananampalatayang iyo. Hindi tayo mananatili doon. Ano yung dadagdag natin? Virtue. Itong salitang virtue, alam natin ito yung mga bagay na maganda, tama. Pero yung ibig sabihin ng virtue, moral courage. Ano ibig sabihin? Pag tayo ay Kristiyano, tatayo tayo sa katotohanan, gagawin natin ng tama, kahit ano pa yung consequence. Yun ang moral virtue. Add to your virtue, knowledge. Tingnan niyo, meron na tayong pangunang kaalaman nung tayo naging Kristiyano. Pero kailangan natin dagdagan yung pangunang kaalaman ng kaalaman pa rin. Dito po sa Mateo chapter 28. Minsan, pagka nangangaral tayo sa hindi Kristiyano, hindi pa ako handa maging Kristiyano, marami pa akong hindi alam kanya. Kahit naman yung mga Kristiyano, marami pa rin silang hindi alam. Dahil ang ating pag-aaral nagpapatuloy. Merong kaalaman kung paano ka maging Kristiyano, yun ang unang kaalaman, yun ang ating unang pananampalataya. Pero merong kaalaman para manatili ka Kristiyano, manatili ka sa kalagayan na ligtas. Dito sa Matthew chapter 28 verse 20, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama niyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ito yung mga Kristiyano na. Doon sa verse 19, dito yung unang kaalaman. Ano yung unang kaalaman? Kaya sa paghayo ninyo, gawin yung alagad ng lahat ng mga bansa. Ano ba yung sabihin ng alagad? Disciples. Learner. Turuan niyo sila kanya. Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yun ang ating unang kalagayan. Yun ang ating unang pananampalataya na tinanggap. Kailangan natin dagdagan kanya. Alamin pa natin ang mga ibang bagay na nakasaad sa ating pananampalataya. Kaya yung unang pag-aaral po natin, kailangan tayong lamago sa kaalaman at biyaya ng ating Panginoon. Verse 6, to knowledge, self-control. Sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, sa mga halimbawa mabasa sa Old Testament, yung mga taong naging tapat, sila'y mayroong self-control. Upang sila'y makalingkod, upang sila'y makapaglingkod sa Diyos, meron silang self-control. Maraming mga tao sa Old Testament, pinakita nila yun. Kailang self-control. The self-control, perseverance. Ang self-control, ito po ay, ito yung kalagayan na pinipigil mong sarili mo. Pinipigil mo sarili mo ng paggawa na alam mong hindi kalooban ng Diyos. Sinusupil mo kanya. Dito sa 1 Corinthians chapter 9. Tingnan nyo ang pagkakaisa ng Biblia, di ba? Ang Biblia, siya rin nagtuturo sa kanyang sarili. Babasahin lang natin yung mga talata. Sa 1 Corinthians chapter 9, verse 25, o verse 24. Hindi ba ninyo nalalaman na mga tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat? Kaya nito natin nakikita ito'y sunod sa Corinth, ito'y sa Greece. Dito nagsimula yung Olympics. At ang sport doon ay takbuhan. So, ibig sabihin, meron silang takbuhan. Ito yung sinasabi ni Apostle Paul. Ngunit isa lamang ang tumatagap ng gantimpala. Kaya tumakbo kayo sa ganitong paraan upang iyon ay inyong mapagwagian. Anong ginagawa mo para magwagi ka? Automatic mo, tatakbo, magwagi ka? Hindi. Anong gagawin mo? May gagawin ka kanya. Ang bawat nagkikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ang pinaka-isang mahirap na buhay ang maging atleta. Araw-araw kayo nagtatraining. Meron kang control sa pagkain. May mga bagay hindi pwedeng gawin. Para kayo magtagumpay bilang atleta. Ginagawa nila yon upang sila'y makatanggap ng isang corona na may pagkasira, ngunit tayo sa walang pagkasira. Pareho tayo nakikipag-laban, pero doon sa sinasabi ng Apostle Paul na takbuhan, yung gantimpala, nasisira. Yung gantimpala natin, kung inawala hanggan, hindi nasisira kanya. So, sinasabi ni Apostle Paul, kung itong mga taong ito
pinipigil ang sarili para magwagi ng isang gantimpala na may pagkasira na niya. Lalo higit tayo dahil ang ating gantimpala ay walang pagkasira kanya. Yun ang essence sa sinasabi ni Apostle Paul. Kaya ako'y tumatakbo na hindi gaya ng walang katiyakan. Hindi ako sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit sinusupil ko ang katawan at ginagawa itong alipin upang pagkatapos ng mga pangalan ko sa iba, ako mismo hindi matakbil. Yun ang ibig sabihin ng self-control. Pinipigil natin ang ating sarili, ang ating katawan, pati ang ating pag-iisip. Tinutungon natin ang pag-iisip sa kalooban ng Diyos, hindi sa mga bagay na mahalaga. The self-control perseverance. Kung ikay may pagpipigil sa sarili, ikay matututo magtiis. Kung wala kang pagpipigil, hindi ka makapagtitiis. Magkanin na lang, magkaglay sila eh. Kaya nga po yung mga atleta, dahil meron silang self-control, kaya nila magtiis. Kung ano man ang titiisan nila. Ang pagtitiis, ito yung mga bagay na kahit ay kayo nahihirapan, hindi kayo nagpapatuloy. Kahit ay kayo may problema, hindi kayo hinto. Hindi kayo magtitiis sa kalagayan mo dahil gusto mo maligtas. This is 1 Corinthians, chapter 15. Kaya po yung pag-aaral sa Biblia, kailangan ng panahon para ma-appreciate natin kung kaganda ang salita ng Diyos. In verse 58 ng 1 Corinthians, ano po? Ito po ang pagtitiis. Kaya mga kapatid, kung minamahal, kayo maging matatag, hindi nakikilos, laging isagala sa gawa ng Panginoon, yaman nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang mga anyong gawa sa Panginoon. Ano yung pagtitiis, no? Sabi niya, kayo maging matatag, hindi nakikilos kanya. Kahit ano mangyari, doon ka lang, hindi ka alis doon. Yun ay pagtitiis. Yun yung makikita natin. Tapos, pagtitiis, godliness. Kaya may self-control at kaya may pagtitiis. Kaya mas magiging matatag sa paglakad sa katotohanan. Kaya mas magiging matatag sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yung ba? Nakikita natin para itong hagdan eh. Parang hagdan. Kasi kung ikay may pagtitiis, ikay nalalaman mo at naunawaan mo ang salita ng Diyos sa kanyang kalooban, at ikay may virtue na ikay gandang tumayo sa katotohanan kahit anong consequence, ikay matututong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa kanya, sa iyong pamumuhay. And godliness, brotherly kindness. Doon po sa ibang salin, brotherly love. Yun ay Philadelphia. Kaya yung salitang syudad ng Philadelphia, ibig sabihin, a city of brotherly love. Hindi naman nangyayari sa Philadelphia, gulo-gulo ng syudad na yun. Isa sa pinakamagulong syudad sa Amerika. Pero kanyang pangalan maganda. Philadelphia. Yung Phileo, love. Yung Delphia, galing po sa Grego, adelphos, kapatid. So, ito'y pagmamahal sa kapatid. Ganyan. So, meron kang kontrol sa sarili, meron kang pagtitiis, ikaw rin magkakaroon ng pagmamahal sa iyong kapatid. Kasi po ninyo itong pagmamahal sa kapatid. Ito'y nangangailangan ng self-control, pagtitiis. Kung meron kang kapatid na nangangailangan, kailangan ka magtiis, para tulungan siya. Kailangan mong pigilan ng sarili mo na imbes na gastusin mo sa sarili mo, ibibigay mo sa iyong kapatid. Di ba? Kaya nahihirapan tayo umisan magtumulong sa kapatid. Kailangan natin i-reflect ating sarili. Nagawa na ba natin yun? At ilagay sa ating sarili. Magagawa mo, madali kang tumulong sa kapatid. Kahit kailangan mo magtiis para sa kanya. Tapos, and brotherly kindness, love. Ito yung agape. Ito yung pagmamahal na ibang klase. Yung agape, pwede mong ilaga o tingnan ang pagmamahal ng magulang sa kanyang anak. Agape yun. Hindi mo siya minamahal dahil maganda siyang bata, dahil mabait siyang bata. Hindi. Wala siyang kaugnayan doon. Minamahal mo siya yung anak. Gagawin mo mabuti para sa kanya. Kaya magsasakripisyo para sa kanya. Yun ay agape. Kahit na naging soy lang anak mo, hindi sabihin, hindi mo na siya mahal. Gagawin pa rin ang nararapat para sa kanya. Di ba? Yun ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Walang kaugnayan sa damdamin. So yung pagiging magulang,
maunawaan mo ang damdamin ng Diyos sa atin. Kung gaano ang kanyang kalungkutan, pagka kanyang mga anak, hindi sumusunod sa kanya. Kung ikay naging magulang, maintindihan mo yun. Kapag ang iyong anak, Israel, lahat ng frustration, lahat ng kalungkutan nasa iyo. Pag nabigo ang iyong anak, mas malungkot ka pa kaysa sa kanya. Dandaan po natin yun. Kumbaga, yung mga, alam niyo yung mga stage mother, maski nakabahan pa sila kaysa doon sa anak nila nagpe-perform. Yun ang agape na sinasabi sa atin. Ito ang pinakamataas na taas ng pagmamahalan. Pero siya, kailangan tayo makarating doon para maging katulad natin ng Diyos. Tandaan natin yun. Ang pinag-uusapan rito, you may be partakers of the divine nature. This is divine nature, mga kapatid. Yung sinasabi rito, yung mga Christian graces, that's divine nature. Lahat na sinasabi rito, nasa Diyos. So, makita natin. Verse 8, for if these things are yours and abound. Tingnan niyo mga salita, hindi lamang taglay mo kundi sumasagana kanya. So, ibig sabihin na pagiging Kristiyano, hindi tayo minimalist. Alam niyo minimalist? Minimum requirement. Hindi tayo gano'n. Kaya kailangan natin higher ground kanya. Lumalampas siya sa minimal o sa minimum. Hindi tayo minimum basis. Sabi nito, if these things are yours, so taglay mo yan, hindi lang yun and about. You'll be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, hindi walang kabuluhan ang pag-aaral mo sa kaalaman ng ating Panginoon. Kung nasa atin yun. Lalo mo na-appreciate ang iyong pananampalataya. For he who lacks these things, kung wala naman tayo ng ganyan, is short-sighted. Ako po, kaya ako may salamin, hindi ko matatagal ito Dahil ako short-sighted. Nearsighted ako Nakikita ko lang yung malapit. Ang mga nearsighted, usually, ito yung mga taong magaling magbasa. Kasi ang ating mata, mayroong muscle yan. Meron siyang muscle para sa malapit, meron siyang muscle para sa malayo. Ngayon, pag kayo nasanay sa pagbabasa, ang yung muscle, yung mga muscle sa malapit ang masasana. Hindi galang gumagalaw yung muscle mo para sa malayo. Mamaya, hindi mo na magagamit. Hindi ka na makikita sa malayo. Right? Hindi mo na makikita yung mas malayo. Malakita mo lang yung mas malapit. Ano yung ibig sabihin yan? Short-sighted. Ang nakikita mo lang, yung buhay mo ngayon. Yun ang nakikita mo. Hindi mo nakikita yung beyond ng buhay mo ngayon. Kala ko namatay ka na, hindi mo nakikita yun. Ano mangyari pag kinamatay? Hindi mo nakikita yun. Ano mangyari pagdating ng Panginoon? Saan ang pangukob? Hindi mo nakikita yun. Nakikita mo lang yung ngayon. Yun ang short-sighted. Delikado yung katulad ko ng nearsighted. Hindi ka masagasaan. Hindi mo nakikita yung malayo Pag nagdadrive, delikado rin kung hindi mo nakikita yung malayo. Yun ang sinasabi sa atin. Kung wala sa atin ang mga bagay na yan, ang nakikita mo lang ngayon. Yung malapit, yan yung ngayon. Ang delikado. Even to blindness. Baka hindi mo na nga nakikita. Ano nakalimutan mo? And has forgotten that he was cleansed from his old sin. Kung nilinis tayo sa ating mga kasalanan, hindi yung katapusan mo. Yun ang simula ng isang panibagong pamumuhay. Hindi yun ang katapusan. Yun ang simula. Kung titignan natin sa practical na bagay, nung ako ay nag-graduate, isa lang ako nag-graduate, 2 beses lang ako nag-graduate sa buhay, isa lang. Isa lang ako nag-graduate sa buhay, high school lang. Yung elementary, 1974 yata, 73, pinagbawal ni President Marcos sa graduation. So, nung high school, yun lang ang naranasan kong graduation. College, Octoberan ako, kaya hindi lang sumali sa graduation ng aking mga kabas. Nauna ako nag-graduate sa kanila. So, minsan na ako nag-graduate. Hindi ko naintindihan bakit commencement exercise. Wala tayo nakikita graduation kanyo, di ba? Palaging commencement exercise. Ano ba yung mission ng commencement? Simula. Yung nagtatapos ka, parang nagsimula. Ibig sabihin, pag nag-graduate ka doon sa elementary, meron kang bagong simula. Mag-high school ka. Pag nag-graduate sa high school, meron ka na ng bagong simula, kayo magka-college. Pag nagtapos sa college, hindi ka tapusan yun. Meron ka na lang simula. Magtatrabaho ka. Yun ang ibig sabihin, no?
So, nakalimutan mo yung once upon a time, ikay nalinis sa iyong kasalanan. Hindi na katapusan. Yan ang simula. Yung sinasabi. Dito po sa Romans chapter 6. Yun ang sinasabi pag nabautismo tayo. Kaya nga born again. Well, sabi ko nga, ala pa akong nakitang naipanganak na matanda na. Ganun na kayo nakita. Lahat ang pinapanganak, puro bata. Sabi ko bagong buhay, bagong tao. Romans chapter 6, verse 4. Kaya tayo inibing nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. At akong Palos Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo makalakad sa panibagong buhay. It's a commencement. Kaya pag nakalimutan mo yun ang stagnant ka. Wala sa'yo ang mga bagay na yan kanya. Tingnan natin sa verse 10. Therefore, huwag tayong ganito, kanya. Huwag tayong ganyan. Delikado yan. Therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure. Sa bawat galaw natin sa ating buhay, yun ay step para magawin nating mas sigurado ang ating pagkatawag at pagkapili. Pwedeng mawala Kaya once saved, always saved ng mga Baptist, mali yun. Kasi kung once saved, always saved, bakit mo pagagawin yan? Ligtas ka na Bakit mo pagagawin na, therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election? Bakit mo pagagawin yan kung ligtas ka na? Sigurado ka nang hindi ligtas. Ibig sabihin, conditional yan. Ang ating kaligtasan, pwede mawala sa ating. Kung di natin bibigyan ng pansin. For if you do these things, you will never stumble. For so an entrance will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Pag nagawa natin yan, tayo makakapasok na yan sa kaharian. Yung pinag-uusapan niya, langit. For this reason, I will not be negligent to remind you always of these things. Yun ang trabaho ng mga karal. Bisa na, nakakainis naman si brother paulit-ulit. Hindi. Kailangan natin ipaalala yan. Mahalaga kasi. Though you know, tingnan niya sabi niya, though you know, alam naman niya, kanya. And are established in the present truth. Alam naman niya, kanya. Pero kailangan natin ipaalala. Kailangan natin ipaalala palagi. Yes, I think it is right. As long as I am in this step, to stir you up by reminding you. Ito yung si Apostle Peter, sabi niya, hanggat ako'y buhay. Ang ating katawan ay tinatawag na tent. Alam po ba niya pagkakaiba ng tent sa isang bahay? Sa isang house? At saka tent, magkaiba yun. Ang tent is temporary. So itong ating katawan is just temporary dwelling place. Mamamatay ka, iwan mo yan, ganyan. So tinutukoy rito ni Pedro hanggang ako'y buhay kanya. To stir you up by reminding you. Kung dito natin makikita, pwede tayo maging stagnant. Alam niyo pagka naghahalo kayo ng halimbawa, Milo, tsaka gatas, at tsaka sukan, alam niyo nangyayari pag pinabayaan mo, yung Milo bababa sa baba. So, stir mo na naman para tumaas. Ganon tayo dapat. Kaya palagi natin paalala para tayo Milo kung sa baba, kailangan tayo tumaas ulit para maging masarap yung Milo. Kaya hindi ba niya nakikinuha ko yung mali, elementary, meron kaming tupperware na plastic na lalagyan ng Milo. Pagka tumagal na, kita mo, yung iwalay, nasa baba na yung Milo. Kailangan anong gano'n. Ang problema no, nasisira yung Milo pag iinumin mo. So yun po makikita natin. Kailangan taglay po natin ng mga pinipilit natin na ilagay sa ating mga sarili, mga bagay na binanggit, para tayo maging katulad ng Diyos, be partakers of the divine nature, para tanggapin natin yung mga dakila at mahalagang pangako na ibinigay sa atin. Yun yung sinasabi ni Apostle Peter. Yun ay paglago, mga kapatid, paglago, growth, spiritual growth. Hindi ko lang kung lumpas naman tayo. Hindi ko lang, hindi na pa tayo 2 minutes and 32 seconds. Ngayon ang kagandahan ng technology na to. Kailangan natin lumagayo sa ating Panginoon.
Ito parang paulit-ulit na pinag-aaralan natin. And the power of His might by putting on the whole armor of God. Ito yung larawan ng isang sundalo. The whole armor of God. Sinusuot natin yung kalasag ng Diyos. Pero in a figurative sense. Wala naman tayong kalasag. Kaya lang, sinasabi sa atin, ang pagiging Kristiyano ay pakikipagbaka, pakikipaglaban. Pakikipaglaban sa ating kaisipan. Ang labanan ng Diyos at ng Diablo ay sa ating kaisipan. Sino magwawagi na makontrol niya ang ating kaisipan, yun ang ating gagawin. Pag na-influensyan tayo ni Satanas ng ating kaisipan, yun ang gagawin mo. So ito'y pakikipagbaka. Basahin po natin. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Ito, isipin po natin yun. Paano tayo yun? Itong dalawang yan, makikita natin, itong sumulat ng isang Hebreo. Pareho lang sila eh. Pag tayo ay maging malakas sa Panginoon, dahil tayo malakas sa Kanyang kapangyarihan. Ano ba yung kapangyarihan niya? Yan ang salita ng Diyos. Wala nang ibang magpapalakas sa ating pananampalataya, kundi ang salita ng Diyos. Misa may akong narinig, kailangan tayo magkaroon ng bonding. Hindi na kapag lalakas ng pananampalataya yun. Ang bonding ay makapagpapalakas sa ating relasyon sa isa't isa. Totoo yun. Maging close tayo sa isa't isa. Pero hindi tayo magiging malakas sa ating pananampalataya. Kung ganoon, dapat nasa Biblia. Bakit wala? Sapagkat ang kapangyarihan ng ating Panginoon ay nasa Kanyang salita. Doon natin makikita ang Kanyang kapangyarihan. Put on the whole armor of God. Bakit? Dito po sa tuloy-tuloy na yan, ang majority diyan ay defense. Basinin nyo. Put on the whole armor of God. Bakit? That you may be able to stand against the wiles of the devil. Ang Diablo, ang lagi niyang ginagawa sa atin, palagi tayong pinapana tayo. Palagi tayo pinapana. Anong gusto niya? Makuha niya tayo, matalo tayo. Yan ang ginagawa niya eh. May iba-ibang paraan niya. Sabi rito sa verse 12, for we do not wrestle against flesh and blood. Hindi physical na pagkikipagbara. But against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly place. Ibig sabihin, spiritual na labanan. Therefore, dahil merong nga kung ganang bagay na nakikipaglaban tayo sa mga bagay na spiritual, therefore take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness. Ang galing yan sa salita ng Diyos. Yung breastplate dito sa bibig. And having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Ito rin po ang ginagawa natin para tayo mangaral. Above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Yan ang puro defense. And take the helmet of salvation. Ito yung ating protection sa ating ulo. The sword of the Spirit, which is the word of God. Yan ang offense. The sword of the Spirit. Yan ang pinaglalaban natin kay Satanas. Kaya ibig sabihin, ang punot dulo na natin mga pinag-uusapan natin, kailangan tayo na bago sa pananampalataya, sa pagkaunawa at pagdadagan sa ating kaalaman. Matatalo natin ang mga kasamaan na ginagawa ng Satanas. Marami siyang paraan. Isa ng paraan ng Diablo ay sa maling araw. Isang maling araw, very subtle, na hindi mo mapapansin sa simula. Tapos lalago hanggang sa may influensya sa mali. Kaya kailangan tayo nakahanda. Sinasabi rito, palagi tayo nakahanda. At ang ating pananggalang ay ang ating Panginoon sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. So sa aking mga Kristiyano, maganda kung kasama sa buhay natin, na pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Ang problema natin sa modernong panahon, na hindi problema ng mga naunang panahon. Dahil nung mga naunang panahon, hindi masyadong stressful ang pamumuhay, mas simple ang buhay, marami silang panahon.
Once upon a time, nung unang ipinangaral ang Ebanghelyo sa Amerika, yung tinatawag na Restoration Movement, ang mga Kristiyano, ordinaryong Kristiyano, hindi mangarap. Sila ay magaling sa salita ng Diyos. Sila nga po ay nakilala bilang mga tao na magaling sa salita ng Diyos. Kanya, bawat isa sa kanila. Pero sa panahon natin ng challenge, dahil sa bilis ng panahon, marami tayong ginagawa, paano natin gagawin yun? Kung ilabigyan rin natin sa ng panahon para tayo maging malakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas kanya. Yan ang salita ng Diyos lang yun. Bilang panghuli, di ba sa Romans 1:16? For I am not ashamed of the gospel of Christ, which is the power of God, kanya, to salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Kanya. Anong kapangyarihan? Ang Ebanghelyo. At ang buong bagong tipan, yan ang Ebanghelyo. Hindi lamang yung sumampalataya at mabautismo, hindi lang yun. Ang buong bagong tipan ay ang magandang balita ng ating Panginoon. So dito po tayo magtatapos sa ating pag-aaral sa mga panitan.